sabi ko nga, usapang Regine Velasquez at Estel or SB19 member Estel. Kasi nga, ang daming kumakalat na mga chika, na mga reaksyon na di umano'y nagtatampo si Regine or what. May mga nagsabi pang may mga nakabili na ng ticket dito sa supposedly reset concert series ni Regine ngayong Valentine's hanggang onwards. And dahil kasi nai-anunsyo na doon sa campaign nila or sa promo nila na magiging special guest itong si Estel. But at the end of the isa along the way na cancel yung guesting niya kasi may mga previous commitment pala na overlook yata nung management ni Estel, and nag-apologize. In fact, pinag-usapan nga yung paghingi ng apology ni SB19 member Estel, my favorite Estel, kay Reg, pinadalan pa niya ng bouquet of flowers kasi talagang syempre gusto rin niya makatrabaho ang Songbird natin. Kaya lang parang naboblown out of proportion kasi ang daming nagre-react kasi nga maraming nagchichismis na hindi namin alam kung gaano katotoo kasi sinasabi na nung parang may sinasabi kasi may deception kasi nung nagpabalita na magiging special guest si Estel sa concert, syempre ang daming bumili ng ticket di umano. Sabi nga naman, hindi natin nakumpirma. Although may mga tinawagan tayong kaibigan, pero hindi naman nila kinonfirm na lumakas yung bentahan ng ticket. Pero may mga chismis kasing lumalabas na di umano may mga gustong bawiin or kahit ibenta na lang daw sa mas mababang halaga yung ticket, na napaka-unfair naman syempre kay Songbird, kay Regine. Kasi diba, although may point din naman siguro yung iba, kasi gusto natin balansehin itong pag-uulat. Kasi yung iba, syempre, excited sila na mapanood yung supposedly duet ni Regine at saka ni Estel. Being si Estel talaga ngayon, naalala mo nung nagba-viral yung All By Myself na ni-render niya dun sa concert ni sino nga ba tong songwriter na napakagaling na composer, David? Hindi? Si David Foster, tama. Pomeres yung nasa isip ko. Anyway, yun, nag-viral yun. Tapos syempre, and being si Regine din naman ay nakilala natin at again, with all due respect, siya naman talaga ang nagpauso ng mga birit-birit na yan. Sa kanya nang galing yan original siya dyan. Although may mga nung araw na una kay Regine, may mga matataas ng boses na bumibirit like si Dulce. Pero si Regine ang maraming na iambag, kumbaga, o nagawa ng mga hit songs na talaga namang andun yung level. So kahit ako as a fan, bibili ako ng ticket for the simple reason na gusto ko mapanood, mapakinggan yung dalawa na, alam mo yun, nagpapataasan ng boses. Maganda siguro talaga pag nasa concert scene. Kaya naiintindihan natin yung sinasabi ng iba na anin pa namin itong ticket na to kung wala naman si Estel, which is tama din naman, di ba? Kasi yun ang first and foremost, kaya siguro nilagay doon sa promo na makakasama si Estel kasi nga, yun ang inaasahan. But since nawala, hindi na siya magiging guest or whatever. So, syempre, yung mga iba, hindi natin maaalis. Pera naman nila yan. Alam nila kung saan nila gustong i-spend yan o gastusin. So, sila may karapatan. Kaya lang siguro, yung manner ba ng pagpapakalat, kung chismis man nga yung totoong chismis man nga yung sinasabing babawiin na nila o kaya ibibenta nila sa mas mababang presyo kasi wala na nga si Estel. Ang pakiramdam ko nakaka-insulto naman yun sa isang Regine Velasquez na sobra-sobra na rin yung napatunayan, di ba? And ang isa pang natin doon, ang isa pang pinupuna ko doon is yung parang again, ito babalansin ko yung pagbabalita. Totoo rin naman yung sinasabi nung ilan na parang lagi naman nagila naman na kasi naming napapanood or naririnig kumanta si Regine sa ASAP, sa TV, na kumbaga anytime nandiyan dyan. Tapos yung mga I'm sure yung mga kakantahin niyang iba dyan, nandun na available na sa Spotify, sa YouTube, sa etc. Na kumbaga sa kanila, wala nang bago or hindi na bago. So, tama naman din. Kasi nga naman, sino pa ba ang hindi nakakaalam or nakakarinig ng estilo ng isang Regine Velasquez? Pero yun na nga, sana naman, syempre, reset. Baka nga may bagong gimmick naman na gusto kong iparinig sa atin si Regine, may bagong mga tunog or
kantahan naman na gusto siyang gawin, sana naman maging may respeto na lang tayo doon sa pagsasabi natin na kaya lang bumili ng ticket dahil guess si Stell at dinaya tayo ganito ganyan. Wala naman pong ganon kasi Regine is Regine pa rin. Ako lagi kong pinagtatanggol yan si Regine pagdating talaga sa kantahan, pagdating sa performances sa stage. Yun nga lang, siguro nga nagkaroon lang somewhere ng hindi pagkakaunawaan between or amongst the producers, artists, yung schedule, yung mga ibang commitment na nagsabay-sabay. So, biglang nawala sa aksena. Pero sinabi nga ni Stell, hindi naman siya magsasawa or na mangarap na very soon ay makakasama niya sa isang entablado si Miss Regine Velasquez, ang ating songbird. Kasi sa panahon ngayon kasi talaga, aminin na natin, napakalakas talaga ng SB19, napakalakas ng mga ibang members yan, particular na nga itong si Stell. Ang dami na rin pinapatunayan as a solo performer or solo artist. So, natural, sa mga panahon naman ngayon, again po, hihingi ako ng dispensa, sa mga panahon naman ngayon, dito mga concert goer, yung mga gustong bumili, gumastos at naiintindihan natin at iniintindi po namin na tama naman yung gusto ninyo na makita nyo si Stell na nakaduet itong si Regine. So, yun lang. Gusto lang nating i-present itong vlog episode na ito sa ganung kaparaanan. Pero, wag na lang sanang umabot doon sa pinipersonal pang kung ano-ano na lang yung sinasabi. Ako, sabi ko nga, sa edad kong ito, I am still a fan. Fan ako ni Regine at fan ako ni Stell. Ka-18 ako, ka-atin ako, 'di ba? Ka-18 ako ng mga SB19 ng mga SB19 fanatics or supporters diyan. So, mahalima at ka-atin. Oh, 'di ba? So anyway, hindi namin alam ngayon kung sino ang mga actually matutuloy pa rin yung Reset concert series ni Reg ngayong Valentine's and onwards. And hindi natin alam kung sino-sino pa yung mga kasama niya, mga bago or iba pa man. Or kasi nung akala namin nung araw dito akala namin dati nung lumabas yung chika na yon is posible pang magkaroon kahit one night lang si Stell. Pero mukhang sa ibang okasyon na yata nila gagawin yung pagkukolab nila kumbaga. But then again, good luck Miss Regine Velasquez, our songbird, and naiintindihan ka namin na sana hindi talaga totoo yung mga chikang ganyan kasi hindi nakakaganda. Charot! At sana din Stell sa mga SB fans din naman, konting preno din po doon sa mga naririnig din natin. Alam ko namang alam mo yung iba na dadala siguro ng kanilang emosyon at hindi naman natin inaalis na talagang napaka-popular ngayon nito ni Kaatin, ni Stell, o di ba? At saka nagsalita na siya, sabi nga namin, humingi na nga siya. Siya pa nga, sabi nga ni Regine, hindi mo na kailangan mag-sorry. Kasi ganun talaga yan, nangyayari yan sa mga artista, sa mga kagaya nating artist. Kasi siya rin naman siguro na-experience yan before na kasi nagsosorry si Stell kasi parang Ate Reg, pasensya na, hindi ako mga ganung nasa ganung pag-uusap na pasensya na, hindi ganito, ganyan. But again, kami umaasa, matutuloy pa rin yan. And then, yes, ang mga kaati natin dyan, ang mga kahamahalima natin dyan, ay susuporta dyan. Kasi kahit sino mga artist, kung ganung level din naman ang mga kasama ni Stell, bakit ang hindi, di ba? Kaya po dito sa Unbearable Channel, muli nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Kay Soki Esteves, kay Lani Michelle, di ba mga kaibigan natin yan, yung mga nandiyan dyan sila sa Amerika, kay Ate Lolita Di Diyos Katsuki dyan sa Japan, di ba? Kay Lee Reyes dyan sa Canada na nanonood din dito sa at ang mga sponsors po namin mula sa Ideal Vision, Dr. Jessica D, ang SM Masinag branch ng Ideal Vision. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. And of course, kina Dr. Jerry Casata and Dr. Sheila Ricasata ng Faces and Curves, ang mga kaibigan natin dyan, sina Jo, sina Norvs, si Nicole, at saka si May, mahelo kayo rin lahat. And pati na rin si Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic at ang Faces and Curves, Gorgeous Smile ni Dr. Jess and Ara Solis. Yan, magandang panonood po sa ating lahat. Ako po dito ang inyong lingkod, Ambet Nabos pa rin po, nagpapasalamat, Unbettable Channel. Maraming salamat po.